prepare him room, and him and nature sing, and him and nature sing, and nature sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders, wonders of his love. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply echo back their joyous strains. Gloria in excelsis
Jesus, Lord, at thy birth. Jesus, Lord, at thy birth. Sleep in heaven, sleep in heavenly peace. If we call to him, he will answer us. If we run to him, he will run to us. If we lift our hands, he will lift us up. Come now, praise his name, all ye saints of God. Sing for joy. Oh, sing for joy to God, our strength. Oh, sing for joy to God, our strength, our strength. Draw near to him, he is here with us. Give him your love, he's in love with us. He will heal our hearts, he will cleanse our hands. Sound check.
Sa araw na yaon ay aawitin ng mga tao ang ganito, Yahweh, ikaw ang aking pinapasalamatan. Sapagkat kung nagalit ka man sa akin noon, nawala na ang galit mo ngayon, at ako'y iyong inalin. Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Tayo pong lahat, sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Tayo pong manalangin. Pinupurit pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Kami ay pinagsama-sama muli para kami ay sumamba sa iyong pangalan. Nagagalak kami, Panginoon, dahil ikaw patuloy na umaalalay sa amin, gumagabay po sa amin. Kung ano man mga pagsubok namin nararanasan, naniniwala kami, Panginoon, na kami ay patuloy mong iniingatan at tutulungan. At sa araw na ito, Panginoon, lawa ang aming marinig na yung mga salita ang magiging kalakasan po namin. At kayo ni Panginoon, patnubayan po ang bawat isa sa amin, lalo na, Panginoon, ang mangunguna sa pananambahang ito. Maraming salamat po sa patuloy na ibinibigay mong mga biyaya sa amin sa araw-araw. Ang lahat ng ito ay dinadalain po namin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Praise. Ayan, good morning po sa ating lahat. Good morning. Pwede bang batiin natin yung katabi natin? Good morning po. Sige po, tayong lahat ay tumayo at palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan, sige, palakpakan natin ang ating Panginoon. Ready na ba tayo kumawit? Awitin po natin ang Puso Ko'y Nananabik. Yan, palakpak natin ating mga kamay at ibigay natin ang pinakamataas na papuri para sa Panginoon. Nakilap ka, Panginoon, dito sa puso ko. Hindi ka nababago, ikaw ay totoo. Sa bawat tawag ko, tinutugon mo ako. Ako'y walang takot, ikaw ang kasama ko. Yep, sige, patuloy tayo magpuri sa Panginoon. Puso ko'y nananabik. Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang mali, nadarama bawat sakit. Hindi mapapantayan ang lakas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah! Isa pa sa kapangyarihan mong taglay. Sige! Kapangyarihan mong taglay, buhay ay lumayan. Kapangyarihan ay nakamtan, buhay ay sumiyan. Dapat lang napapurihan ka, pasasalamat ay sasambahin tuwing na. Sabay-sabay ulit tayo! Hey! 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 Puso ko'y nananabik! Puso ko'y nananabik sa banal mong pag-ibig. Yakap mong walang maliw, nadarama bawat sakit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Pinatunayan mo.
Come on, church! Kapangyarihan mo, pinatunayan mo, ang pag-ibig mo, pinatunayan mo, sa buong mundo, ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Pinatunayan mo, kapangyarihan mo, pinatunayan mo, ang pag-ibig mo, pinatunayan mo, sa buong mundo, ikaw lamang ang Diyos, buhay at totoo. Palakpakan natin ating Panginoon. Kung gusto natin tumalon, tayo tumalon. Sabay-sabay ulit tayo. Puso kayo nananabi. Puso ko'y nananabi sa kanal mong pag-ibig. Yakap mo'y walang balik, nadarama bawat sakit. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Hindi mapapantayan ang wagas mong pag-ibig ng kahit sino pa man. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Jesus, ikaw lamang. Hallelujah. Jesus, ikaw lamang. Sa ating pong pagpapatuloy tayo manalangin. Hallelujah, Panginoon. Thank you so much, Father, sa araw na ito na binigay mo sa amin sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa isang panibagong gising na binigay mo upang muli ay makapagpuri at mapasalamatan ka namin, Panginoon. Lord, sa diwang ito, kami patuloy na lumalapit, patuloy mong ihanda ang aming puso't isipan sa pagsamba. Patuloy na manahan ng iyong banal na Espiritu sa amin. Ma-encounter namin muli, Panginoon, yung banal na presensya, Panginoon, mula sa mga pag-awit hanggang sa mensahe na maririnig namin sa iyong anak. Hallelujah, Father. Ang lahat ng ito ay dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. I searched the world, but did good it fill me? My hands still praise and treasure the faith I never enough. Then you came along and put me back together. And every desire is now satisfied here in love. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you. Lord, there's nothing. Nothing is better than you. Yeah, 'cause I'm not afraid to show you my weakness. My prayers across the road you've seen all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing, come on,
nothing better than you, Lord, there's nothing better than you, Lord, there's nothing. Nothing is better than you. You turn mourning into dancing. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. Come on, church! You turn boats into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing. Come on, church, as a prayer. Oh, there's nothing. Nothing is better than you. Hallelujah. Nothing is better than you. Oh, there's nothing. Let us declare that no one is better than Christ. Hallelujah. Better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. You turn waves into gardens, yes. You turn boats into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn boats into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. This is our prayer, Panginoon. Ikaw lang ang may kakayahang tapusin ang pandemic na ito, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. Dahil sa pandemya, pagsubok at problema, ang mundong ating ginagalawan ay nababalot ng kalungkutan. Huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot. Sumampalataya lang sa Diyos ng pag-asa at kapayapaan. Pinapawin ng Diyos ang kalungkutan at papahirin ang mga luha sa ating mga mata. Sapagkat isinilang sa bayan ni David ang sanggol na magdudulot ng kagalakan sa buong sanlibutan.
Ngayon ating sisindihan ang ikatlong kandila ng Advent, isang paalala na ang liwanag nito'y maghahatid ng kagalakan. At inangking natin ang kagalakan mula sa Diyos para sa buong bayan. Pinapawi ng Diyos ang kalungkutan at papahiran ng mga luha sa ating mga mata at magkakaroon tayo ng mga ngiti sa ating mga labi. Tayo pong lahat, Sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 15:20, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa na magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan. Sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Diyos ng pag-asa, kapayapaan at kagalakan, itinataas namin at pinapupurihan ang inyong dakilang Panginoon. Salamat. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Tayo po ay nasa third Sunday of Advent at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa biyaya na tinatanglaw sa atin ngayon ang liwanag ng kagalakan. Isang pinagpapalang umaga po sa ating lahat. Pwede bang kawayan natin yung ating katabi? Ayan. Salamat po sa presensya ng bawat isa. Ganon din ay sa lahat po ng mga nasa pagsambahay, patuloy po kaming nakikiisa sa inyo pong mga pagsamba, sa inyo pong mga tahanan, kasama po ang inyong mga pamilya. At ganoon din po yung ating pong pagpupugay sa lahat po ng mga nakikibahagi sa online live worship natin, saan man po kayong dako, ano man po kayong lugar. Bumabati po kami sa inyo at tayo po ay nagpapasalamat. Ilang po mga announcements. Kahapon po ay ginanap ang Workers' Christmas Cheers. At nagpapasalamat po tayo sa buong distrito ng Zambales, sa pamumuno ni Distin at ng Board of the Laity. Isa po doon ay si Brother John Dave na District Maya President. Salamat po sa kanilang effort at napasaya po nila ang buong Workers Fellowship, lahat ng mga manggagawang pastors at deaconesses. Ngayon po, pagkatapos po ng ating pagsamba ay tulad ng in-announce natin noong nakaraang Sunday sa our council meeting to finalize everything tungkol sa ating pong pagdiriwang ngayong Christmas. Then, pag-usapan natin yung webinars na pinakinggan natin noong nakaraang November. So, sabi natin nung last Sunday ay council meeting for today is extended to all full members. Kaya pwede po tayong makiisa sa ating pong pagpupulong para makinig o makibahagi sa ating pong pagsamba. Pagpupulong, I mean. So, mag-start na po sa 16 yung ating pong simbang gabi. At katulad ng in-announce natin, ang ating pong pagdiriwang ng simbang gabi ay hindi lang yung traditional na alas 7 ng gabi, mayroong pagsamba. Mayroon pa rin yun. Pero mayroon po tayong online prayer ng morning. Then, meron po tayong prayer chain throughout the day.
At mayroon po tayong fasting to those who are able and willing from December 16 to December 24. So yun po yung part ng ating simbang gabi. Kinilala natin na yung Diyos na dakila ay marapat lamang na ibigay natin sa Kanya yung lahat-lahat. Then, panawagan din po ito, hindi lang sa kabataan, kundi sa mga magulang. Pakipalo up po ninyo ang inyong kabataang anak kung siya po ay nagpa-register na sa online annual Christmas Institute. Kasi po, ngayon po ay online pa rin. Pero, yung culmination po, kasi 26 to 29, yun po yung online. Yung culmination po ay face-to-face sa December 30. So, ipaalam po namin sila, lahat ng nag-participate sa online CI, and only those who are vaccinated ang pwede pong dumalo sa face-to-face na Christmas Institute. Probably kung payagan tayo ng Barangay Angeles, 30 at saka overnight ng 30, uwian po ng 31 ng morning after breakfast. Yun po yung ano natin. So, yun po yung ating mga announcement. Yung iba pong mga details ay pag-usapan natin sa ating pong council meeting mamaya. Makigalak po tayo sa unang dumating sa ating pong sanctuary, si Nanay Anita Agan Doctolero. Siya po yung unang dumating kasi birthday po niya ngayon. Nagpapasalamat siya sa Panginoon. Happy birthday po, Nanay. 86 years old po si Nanay. At kagalakan po namin na makasama po kayo sa pagsamba. Ngayon ding araw na ito ay birthday din po ni Adrian Joe De Leon, si Adjo, at saka si Carlin Pulido. Ngayong araw na ito, birthday din po nila. At nakikipagpasalamat din tayo. Kahapon, birthday ni Renilyn Ramat at ni Joey Perarisa. Kahapon. At isama na rin natin si Brother Ricky Bigosa. Birthday po niya noong December 10. Meron bang nakalimutan? At sa lahat po ng may birthday ngayong week na ito, sa pong pagbati, nakikigalak po kami sa inyong kagalakan at salamat po sa biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Tayo po sama-samang manalangin. Let us pray. Hallelujah, Lord Jesus. Aming Ama at aming Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat mayroon kaming isang buhay na Diyos na sa amin ay laging nakikibahagi. Nagkakaloob ng mga biyaya, nagpapala sa araw-araw, nagtutuwid sa amin kung kinakailangan, laging gumagabay sa bawat sandali. Nangako na hindi kami iwan at hindi kami pababayaan. At karanasan naming lahat, nandyan ka. Pinatunayan mo, ginanap mo, Panginoon, ang lahat ng iyong pangako sa amin at higit pa. Kaya po narito po kami, sama-samang nagpapasalamat at sumasamba. Maging sila ng mga nasa sa bahay, sa kanilang pagsambahay. At lahat ng mga kasama namin sa online worship, mayroon po kaming kanya-kanyang pagpapasalamat. Tanggapin niyo po. Napatunayan namin na mayroong isang dakilang Diyos na
nagmamahal sa amin. Sa lahat ng pagkakataon, pinagpala mo po kami. At sa bawat pagkakataon na kami ay manghina, sa bawat pagkakataon na kami ay magkasala, dumudulog kaming tinatanggap ang iyong pagpapatawad at pagpapanumbalik ng aming sigla at ng aming pananampalataya. Kaya po, alam po namin, makabuluhan ang pagdiriwang ng Pasko ngayong 2021 sapagkat iba't ibang klase ng pagtatagumpay ang ginawa mo sa amin. Nang lahat ng ito ay mula sa isang Diyos na nagmamahal sa amin. Yung Diyos na nagkaloob ng kanyang bugtong na anak para sa aming lahat. Kaya mayroon kaming pinigdiriwang na Pasko sapagkat mayroong isang Diyos na gayon na lamang ang pag-ibig sa bawat isa. Salamat. Salamat po. At katulad ng mga karanasan namin ngayong pandemic, alam po namin, katulad ng unang Pasko, hindi ka nagpabaya. Dumating ka sa tamang pagkakataon. At ikaw po ang sentro ng aming pagdiriwang. Sa bawat pagsamba, ikatlong linggo ngayon ng Advent, hayaan mo na tanggapin namin ang mga biyaya, ang kagalakan sa aming mga puso. Pagdiwang ka. Salamat sa awit na pinangunahan ng praise and worship. Napakasayang umawit, magsamba sa iyo, O Diyos. Salamat, salamat, salamat po ng marami. Samahan po namin ang aming mga kapatid na mayroong personal na pagpapasalamat. Si kapatid na Anita Doctolero, si Adjo, Sister Carlin, si Joey Peraresa, si Renilyn Ramat at si Brother Ricky. Sa iyo namin sila ipagkatiwala. Salamat dahil nandyan ka para sa aming lahat. Ito pong aming mga panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo lamang. Amen. Amen. Sa aking buhay ay ikaw ang magbigay kahulugan, minamahal, sinasamba kita. Walang katulad mo, sa lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Para po sa ating pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan sa aklat ng Sipanayas, Kabanata 3, talatang 14 hanggang 20. Isang awit ng kagalakan. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon, sumigaw ka Israel, magalak ka ng buong puso, lungsod ng Jerusalem. Ang iyong kaparusahan ay inalis na ni Yahweh at pinalayasan niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo si Yahweh, ang hari ng Israel. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem,
Huwag kang matakot, Siyon. Huwag kang maghinaan ng loob. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan na magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan, gaya na nagdiriwang sa isang kapistahan. Ililigtas kita sa iyong kapahamakan upang huwag mo nang maranasan ang kahihiyan. Sa panahong iyon ay harapin ko ang mga umapi sa iyo. Titipunin ko ang mga itinakwil, papalitan ko ng karangalan, ang kanilang mga kahihiyan, at gagawin ko silang tanyag sa buong daigdig. Sa panahong iyon, kayo'y aking titipunin at ibabalik sa inyong tahanan. Gagawin ko kayong bantog sa buong daigdig at muli kong ibabalik ang iyong kayamanan at kasaganaan. Si Yahweh ang nagsabi nito. Tayo pong lahat ay tumayo sa pangalawang pagbasa na matatagpuan sa Aklat ng Pilipos, Kabanata 4, talatang 4 hanggang 7. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ng inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang Panginoon, huwag kang mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pagpalain tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na kasulatan. This is my daily bread. Tayo po'y magsiupo.
Salamat po sa napagandang mensahe ng awit. Tamang-tama yung sinabi ko nung last Sunday na it's not just dazzling December but dancing December. Kasi ang sarap pong sumayaw sa pag-awit sa ating pong dakilang Panginoon. Ngayon po ay sinindihan natin ang ikatlong kandila ng Advent. Yung ating pong unang kandila ay hope. Then the second one is peace. Ngayon po ay sinindihan natin ang kandila ng kagalakan. Let us pray. Father, sa iyo pong biyaya, muli po kaming nagpapasalamat. Yung mga salita ay buhay para sa aming lahat. At ang biyaya ng kalakasan, kagalakan, pagkaunawa sa iyong banal na salita ay lagi po naming maranasan. Pagpalain niyo po kami at ikaw po ang siyang buhay na Diyos na makatagpo ng bawat isa sa pagkataon na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Maggalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, maggalak kayo. Yan po ang ating pong panawagan ng Diyos para sa atin na matagpuan natin ang kagalakan sa Kanya. Matagpuan natin lagi na sa piling niya ay mayroong kagalakan o kaya po ay matagpuan natin na sa Kanya lang mayroong kagalakan. Only in God there is fullness of joy. Yung kapupunan doon sa, kasi sabihin natin, mayroon naman kaming kagalakan na kasama namin ang aming pamilya. Maabot namin ang aming mga pangarap. Makatanggap kami ng material blessing. Mayroon namang kagalakan. Pero sinasabi natin lagi na mayroong hangganan lagi yung saya na kayang idulot ng lahat ng mga ito at yung kapupunan niya lagi ay sa Panginoon. Amen po? Na sa kabuuan, sa Panginoon lang talaga ang tunay na kagalakan. At yan po yung sinasabi sa atin ng ating pong slide. Or, sasabihin natin, joy is not necessarily the absence of suffering. Lalo na yung pinagdaanan natin, I hope na nandun na tayo sa dulo ng pagtawid natin sa crisis ng pandemic. Pero napaganda pong reminder po ito sa atin na joy is not necessarily the absence of suffering. It is the presence of God. Na kahit na anong mayroon. Kasi sabi natin, hindi tayo exempted sa pagsubok, sa problema. Hindi tayo exempted sa pagkakasakit. Lahat pwede nating daanan. Yet the presence of God, yun talaga po ang nagbibigay ng tibay. Actually, hindi naman talaga natin matagpuan yung there is no suffering. Wala. Actually, sabi ng mga Christian authors, wag daw tayong mag-pray na life without suffering because there is none. Mapagod tayong mag-pray na, Lord, bigyan niyo po ako ng buhay na walang trials, walang suffering,
walang emptiness. Bagkus ay there is such suffering, but there is still joy because of the presence of God. Dahil ang Diyos ay nandyan. Siya yung hindi nawawala na parte ng ating buhay o parte ng ating pagkatao. At mula sa Kanya ay matagpuan natin ang biyaya. Tignan po natin, basahin ko po ulit sa inyo yung Zephaniah. Zephaniah chapter 3 verse 14 to 20. Ito po ay prophecy. Nung unang banggitin sa Genesis chapter 3, something like 1,600 years bago darating si Jesus. Nung banggitin kay Isaiah na mayroong isang Messiah na darating, approximately 800 years before Christ. At itong si Zephaniah, prophet na lumitaw at nag-prophecy about Jesus, about the coming of the Messiah, 630 before Christ. Kaya yung ano dito ay yung pinanghahawakang pangako, promises ng Panginoon, kung paano nila pinanghawakan from generation to generation, pero nandoon yung kanilang paghihintay. Sa Zephaniah chapter 3, 14 to 20, umawit ka ng malakas, lunsod ng Zion. Sumigaw ka, Israel. Maggalak ka ng buong puso, lunsod ng Jerusalem. Ang iyong kaparusahan ay inalis na ni Yahweh at pinalayas na niya ang iyong makaaway. Nasa kalagitnaan mo si Yahweh, ang hari ng Israel. Wala ng kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa isang kapistahan. Ililigtas kita sa iyong kapahamakan upang huwag mo nang maranasan ang kahihiyan. Sa panahong iyon, haharapin ko ang mga umapi sa iyo. Titipunin ko ang mga tinakwil, papalitan ko ng karangalan ang kanilang mga kahiyan at gagawin ko silang tanyag sa buong daigdig. Sa panahong iyon, kayo'y aking titipunin at ibabalik sa inyong tahanan. Gagawin ko kayong bantog sa buong daigdig at muli kong ibabalik ang inyong kayamanan at kasaganaan. Ako si Yahweh, ako ang nagsasabi nito sa inyo. Ito ay pangako. Sabi ko nga po, ang katuparan nito ng pagdating ni Jesus after 630 years nang ipinangako. At kung paano pinanghawakan at pinaniwalaan ng mga Hudyo ay isa ng kahanga-hanga para sa kanila. Kasi ito lagi yung lamang natin sa kanila. Tandaan natin kapag nagbabasa tayo ng Old Testament, pinag-aaralan natin yung prophecy, sila hinahawakan lang nila na mayroong darating. Pero tayo sa panahon natin, dumating na yung hinihintay nila sa panahon natin. Kaya napatunayan na ng panahon ng pangyayari ng pagdating ng ating Panginoong Kristo at tayo ay nang hahawakan na doon sa mga nangyari na ipinangako ng ating Panginoon. Kaya sa kanila, hindi pa nila maawit yung joy to the world. Pero sa atin, kapag pakinggan natin, kagabi po ay pinapakinggan ko yung joy to the world. Kahit na matagal mo na siyang naririnig,
kapag marinig mo, mayroong joy talaga na binibigay sa puso mo. According sa isang Christian author, yung joy, sabi niya, the joy of the Lord is the gladness of heart that comes from knowing God and abiding in Him. Ano ba yung joy na pinag-usapan natin? Ang joy of the Lord ay yung kagalakan na nakilala mo ang Panginoon. Narinig mo siya, nakilala mo siya o binasa mo siya, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Merong pangkarugtong, and abiding in Him. Ito yung pangako ng Panginoon na abide in me and I will abide in you. Yung joy na binibigay ng Panginoon ay hindi lang yung nakilala natin siya, kundi yung nananatili tayo sa Kanya. At sabi nga natin kanina, may pagsubok, may problema, lahat ng mga yan, pwede natin pagdaanan. Pero mangingibabaw lagi yung joy. Parang nung pinag-aaralan natin yung peace, kasi ito yung nakita ko nung pinag-aaralan ko. May bagyo, may ingay, magulo, pero may peace na nararamdaman ka. Ito rin yung parang salansan ng idea na ipinapakita ng joy in the Lord, joy of the Lord na ibinibigay po niya para sa ating lahat. Na kaya mong, may problema ka pero kaya mong umiti. Nasubukan niyo po ang nagka-problema na hindi na kayo makangiti. Pero dahil sa Panginoon, na mabigat ang problema, mahirap yung pinagdadaanan pero nakakangiti pa rin. Nakakakain pa rin. Nagbabao pa nga. Nagbabaho pa no? At higit sa lahat po, because of the joy of the Lord, you can shout and jump with gladness. Na ito talaga yung rejoice in the Lord. Na mayroong kagalakan, mayroong saya. Kaya gusto kong balikan yung yung sitwasyon nila. Yung sinasabi ko kanina, mayroon silang tinanggap na promise. Na may darating na Misaya, magliligtas sa kanila, yung umapi sa kanila ay mayroong magtatanggol sa kanilang mga kaaway, mayroong magpapanauli ng lahat ng mga nawala, mayroong magbibigay ng tagumpay, mayroong magbibigay ng galak. Pinanghawakan po nila yung lahat ng mga pangako. Ikinonekta ko po dyan sa Luke chapter 24. Nung si Jesus ay nabuhay na maguli at naglalakad siya patungong Emmaus, hindi siya nakilala ng kanyang mga alagad. Sabi nila, ikaw lang yata ang hindi nakakaalam ng nangyari. Tungkol doon sa kinikilala nilang tagapagligtas pero namatay. Sabi ni Jesus sa Luke chapter 24 verse 44, everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. Ano yan magkakasalansan na ipinahayag yung pagdating ng ating Panginoong Kristo. At hindi sila bumitaw. Niisip ko sila Sakaraya at si Elizabeth na nakatuka sila na manalangin at magsindi ng insenso sa templo. Pero nandun yung kagalakan.
mayroong ipinangakong Misaya at hinintay nila. Yung sabi ko kanina, tayo po nandyan na. Let us always remember, lagi nating tatandaan, God is a God of promises and covenants. Siya ay Diyos ng tipan, nangako. Kapag siya ay nangako, pwede nating panghahawakan. Kapag siya ay nangako, pwede nating itaga sa bato. Sapagkat alam natin na ang Diyos natin ay Diyos ng pangako. Ngayong buwan na ito, kung saan panahon ng Pasko, dahil sa buong Sambales, 3 lang kaming mayroong lisensya, marami nakapila na ikakasal. Kaya maglalagari ako na mga ngasal po ng ilang mga kapatiran natin. Mayroon sa Butulan, mayroon sa Masinloc, tapos siyempre dito po. Idinudugtong ko ito doon kasi yung isa sa pinakamasayang parte ng seremonya ng kasal ay yung exchanging of vows ng kinakasal. Nangangako sila sa isa't isa. Sabi ko, katulad ng pangako na natanggap ng mga Hudyo, na buong saya nilang ginamit upang maging inspirasyon ng kanilang paghihintay. Parang itong kinasal. Yung mga pangako ay pinanghahawakan. Kaya sabi niya dyan, promises are meant to be made. Promises are not meant to be made. They're meant to be fulfilled. Kasi nga, dyan din yung nanggaling na siguro dahil maraming sumasablay sa pangako, hanggang nabago na yung na sinasabi ay promises are meant to be broken. Na hindi yun para sa mga Kristiyano. At hindi yun din yung inilarawan ng Panginoong Kristo o ng Diyos natin sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya sabi niya po ay, promises are not meant to be made. They're meant to be fulfilled. Kasi sa Panginoon, ginawa niya lahat. Mayroon pang mga ilang pirasong pangako na nandyan pa pero inaasahan natin. Kasi sabi ng Panginoon, mawala man ang langit at lupa, pero lahat ng kanyang sinabi ay hindi magkakabula. Mangyayari. At mangyayari para sa atin. Kaya po, nung panahon ni si Panaya, ang mga Hudyo na nakarinig ng kanyang mga pangako, ay nagkaroon sila ng panibagong sigla. Nagkaroon sila ng inspirasyon para maghintay, para ipagpatuloy yung kanilang pananampalataya. Balikan po natin ang ilang mga verse na pinanggalingan, yung binasa ko po sa inyo. Sa Philippians chapter 4 verse 10, sabi niya po, I rejoice in the Lord greatly. Subukan niyo na po bang sa grabing saya ay tumalon kayo ng ganyang kataas? Sing, O daughter of Zion, shout, O Israel, be glad and rejoice with all the heart, O daughter of Jerusalem. Na yung pangako ay talagang nakapagbibigay ng saya.
At dito ang pangako ng Panginoon, sinasabi niya, shout, be glad, rejoice. Kasi nagbibigay ng saya. Kaya po, habang inuugali natin na magbasa ng Bible, dito natin natatagpuan ang mga pangako ng Panginoon. Kaya po, na-inspire ka. Yung noon nga nagbabasa tayo ng love letter, na-inspired na tayo, di ba? Lalo na yung Word of God. Nagbibigay talaga ng inspiration. Umawit ka ng malakas. Sumigaw ka. Maggalak ka ng buong puso. Yan po ang pambungad ni Zephaniah upang ihatid ang mga bagong pangako ng Panginoon sa kanyang mga napiling bayan. Verse 15. The Lord is with you. Never again will fear any harm. Sabi niya po sa verse 15, ang iyong kaparusahan ay inalis na ni Yahweh. Pinalayas na ang iyong makaaway. Nasa kalagitnaan mo si Yahweh, ang hari ng Israel. Ito po yung translation niyan. Wala ng kasawi ang dapat pang iyong katakutan. Wala ng klase ng kalungkutan na hindi kayang pawiin ng Diyos. Walang klase ng pagsubok na hindi kayang pagtagumpayan. Dahil ang Panginoon, yung sinasabi lagi ng Panginoon na your battle is my battle. Ang Panginoon ang siyang nagbibigay ng tagumpay sa bawat isa sa atin sa panahon ng pagtatagumpay. So pangako ng Panginoon, di ba? Mapansin natin. Kaya mayroong mga Hudyo na naghintay ng political Messiah. Baka nagbabasa kayo ng mga libro about yung nabinbin na pagtanggap ng mga Hudyo sa tagapagligtas, yung Messiah. Kasi nga, pinagdaanan nila, they are the chosen nation, pero girahin sila ng kabi-kabila, natalo sila. Naranasan nilang sakupin ng iba't ibang bansa. Kaya sobrang saya nila na makarinig sila ng mayroong Misaya na darating upang iligtas sila. Mayroong tagapagligtas. Dahil siya yung lulupig sa mga kaaway. Sabi niya po dito, He has removed all your enemies, and the Lord, the King of Israel, is with you. There is no reason now to be afraid. Ayun, yung sabi ko po kanina, until now, until now. Kaya, ang sabi po ay, mayroong isang, before the end times, or these days, mayroong isang klase ng evangelism intended for the chosen nation. At yung inaano po dito, mayroon po ba kayong kamag-anak na nasa Israel? Mayroon pong mga OFW pumunta doon, but they will soon be missionaries. Kasi po, yun, balikan natin. Baka maligaw ako. Mayroong pagdating pa lang na ipinanganak pa lang ang tagapagligtas. Yung mga pastol sa parang, nandun na sila agad Pero mayroong maraming mga Hudyo na naghihintay sila ng tinatawag na political Messiah. Nang hinihintay nila ay, di ba, si Jesus nung pumasok siya ng Jerusalem, nakasakay siya sa asno. They are waiting for a political Messiah. Nakasakay sa isang kabayo, mandirigma at handang pumatay. Pero ang pangako ng Panginoon,
Hindi lang sa panahon nila, hanggang sa panahong ito, na ipagtatanggol niya tayo sa ating mga kaaway. Verse 17. The Lord your God wins victory after victory and is always with you. Yung mga ano yan, maaaring ang tinake nila na, yun nga, halimbawa, ang interpretation nilang darating ay political messiah, isang mandirigma. Ito yung nagbigay sa kanila ng mga ibayo pang pagdududa. The Lord your God wins victory after victory and is always with you. He celebrates and sings because of you, and He will refresh your life with His love. Po ang sarap na pangako ng Diyos. Lagi nating tandaan po itong mga words na ito ay hindi lang po intended or promised sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng mananalig doon sa tagapagligtas ng ating Panginoong Kristo. So mayroon pa ba tayong katatakutan? Yung sabi niya sa verse 15 kanina, mayroon pa bang klase ng pagsubok? Mayroon pa bang klase ng problema na katatakutan mo? Samantalang ito yung hinihintay mong tagapagligtas. O ito yung hinihintay nila na ngayon ay nasa atin na. Yung ating Panginoong Kristo. Na sumasa atin na. The Lord your God wins victory after victory. Na isang Diyos na mapagtagumpay. Isang Diyos na punong-puno ng pananagumpay para sa ating mga buhay. Sabi niya po, and He will refresh your life with His love. Let us claim this verse today. Di ba yung pinagdaanan natin, aminin man natin o hindi, ilang hina tayo. Bumagal yung tibok ng ating puso. Kapag yung computer, yung laptop, masyado nang mabagal, kailangan niyang i-refresh. Pero mayroong iba, po? Mayroong ibang and He will refresh your life with His love. Yun po ang kaiba sa ating Panginoon. Kasi ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig para sa atin. Meron pang dalawang verse. Verse 19. At that time, I will deal with all who oppress. I will deal with all who oppress you. I will rescue the lame and gather those who have been scattered. Verse 19. I will give them praise and honor in every land where they were put to shame. Sabi niya po, sa panahong iyon, naharapin ko ang mga umapi sa iyo. Titipunin ko ang mga tinakwil. Papalitan ko ng karangalan ang kanilang mga kahiyan. Gagawin ko silang tanyag sa buong daigdig. Gagawin ko sila. Mayroong pagkakataon sa buhay natin na yung kahirapan, yung pinagdaanan, hindi maganda, ay nagbigay sa atin ng kahiyan. Nung nasa G12 ministry kami, naalala ko, sabi niya, ang mga Pilipino, kapag pupunta ka daw sa isang bahay, ang i-offer sa'yo, kape. Sabi nung mentor namin sa G12 ministry na hindi ka na mapapahiya uli, sabi niya. Hindi ka na mapapahiya uli. Ang mangyayari sa'yo, hindi ka na mauubusan ng kape. Hindi ba pag mayroon daw bisita, mayroon daw dumating na bisita sa bahay at
wala ka man lang maipakape. Yun daw yung Pilipino eh. Parang nahihiya ka. Kinakailangan mangutang ka para mayroon kang ma-serve na kahit na nakape. Sabi niya, I will rescue the lame and gather those who have been scattered. I will give them praise and honor in every land where they were put to shame. Hahanguin tayo ng Panginoon. Hahanguin ng tagapagligtas ang kanyang bayan at lahat ng mananampalataya sa kanya. Last verse. On that day, I will gather you together and bring you home again. Yan po yung napunta sila naapis sila, nabihag sila, dinala sila sa iba't ibang lugar. Pero ang pangako ng Panginoon, I will gather you together and bring you home again. I will give you a good name, a name of distinction among all nations of the earth. Ito po, as I restore your fortunes before their very eyes, I, the Lord, have spoken. Ibabalik ng Panginoon lahat ng mga nawala. God is a God of restoration. Ibabalik ng Panginoon. Ito po, balikan niyo po ito. Ngayon, dinideklara ko po itong mangyari sa atin. Balikan niyo po itong bawat verse na ito at angkinin niyo na mangyari sa inyong bawat pamilya. Sapagkat ang Diyos ang nangako. Itinaya niya yung kanyang sarili. I, the Lord, have spoken. Ako ang Diyos na nagsasabi nito sa inyo. Meron pa pong isang verse. Kung familiar po kayo sa Nehemiah chapter 8 verse 10. For the joy of the Lord is your strength. Ito po ay yung dulo ng pagtatagumpay ni Nehemiah at ng people of God doon sa rebuilding the wall of Jerusalem. Pagbabalikan natin yung background, makikita natin dyan, Nehemiah, yung pagtatapos ng rebuilding the wall, meron silang ginawang pagsamba, binasa sa kanila yung word of God. Ito po yung nangyari. Nehemiah, the governor, Ezra, the priest and the scribe, the Levites were instructing the people, said to them, this day is sacred to the Lord your God. Do not mourn or weep, for all the people had been weeping as they listened to the words of the law. Habang nagbabasa at nangangaral, lahat ng tao umiiyak sila. Siguro po dahil sa saya, sipin natin, pero mayroon pang isa. Nababalikan nila habang pinag-uusapan nila yung law, yung word of God, yung mga kautusan, nababalikan nila yung kanilang pagsuway. Diba? Katatapos ng rebuilding nila ng wall of Jerusalem. Kaya ang sabi sa kanila ng word of God, the joy of the Lord is your strength. Na mayroong saya at mayroong lakas na idudulot sa iyo ang kagalakan sa presensya ng Panginoon. Sabi sa kanila, huwag na kayong umiyak. Pinatawad na kayo ng Panginoon. Magmula ngayon, magpapatuloy kayo na ganapin ang pagpapanibagong sigla ng bayang Israel at ang kalakasan na nagmumula sa inyo. Ang kagalakan na nagmumula sa Panginoon ang siyang magiging lakas ninyo. Nakita ko po itong verse na ito kasi karugtong siya nito po. Pag makita po ninyo yung gumawa ng picture na ito o ng slide na ito, ginawa yan ng widowsmite.org. Mayroong kwento yung author ng widowsmite.org
ng pinagdaanan bilang isang balo na dumaan sa maraming pagsubok at problema. Pero natagpuan niya yung lakas upang magpatuloy ang buhay dahil sa biyaya ng kagalakan ng maglingkod sa Panginoon. Kaya nakita ko po, sabi niya, I find joy in every day. Not because life is always good, but because God is. Diba? Sabi natin kaninang umpisa natin, hindi naman tayo exempted, lahat tayo dumaan sa problema at pagsubok. Pero we can say that God is always good. Ano po ba? God is good all the time. At yan po yung biyaya. Hindi dahil nakakatagpo tayo ng saya sa bawat araw, hindi dahil walang problema. Hindi dahil maganda ang kinalalabasan ng bawat araw, kundi dahil mayroong isang mabuting Diyos na sa atin ay laging nagpapala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Ngayon po, dumako po tayo sa paghahandog. Tayo po lahat ay tumayo. Aming Ama at aming Diyos, narito po ang aming paghahandog. Pagkilala na mayroong isang Diyos na nagpapala sa amin sa lahat ng pagkakataon. At katulad ng iyong pangako sa amin, na lahat ng nawala ay ibabalik mo. I-restore mo, Panginoon. Hindi lamang ang aming kalakasan o ng espiritual na kalagayan, kundi i-restore mo rin, Panginoon, maging aming kalalagayang pinansyal. Pagpalaan niyo po ang mga naghandog. Kalugdan ang handog na ito at kalugdan niyo po kami. Maging sila ng mga nasa pagsambahay sa kanilang pagkakaloob. At ganoon din, Panginoon, dalangin namin ang aming mga online givers. Through these offerings, O God, I declare financial breakthrough na maranasan ng iyong mga anak na tunay nga pong mayroong Diyos na nagpapala, siksik, liglig at umaapaw. Sa iyong pasalamat, sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Para po sa atin ang awit ng pagtatalaga at pagpapasalamat, awitin po natin ang In the Service of the King.
pray. Aming Ama at aming Diyos, malapit po kami upang pasalamatan ka, Diyos na nagdudulot ng kagalakan. Salamat po sapagkat mula sa iyo, makaigib kami ng kapupunan ng kagalakan sa bawat kakulangan na mayroon ng lahat ng bahagi ng aming buhay. At mula doon, Panginoon, alam po namin, katulad ng aming inawit, mayroon kaming kagalakan na makapaglingkod sa iyo sa buong buhay namin. Maihandog ang aming sarili para sa paglilingkod na mayroong kagalakan. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw na aming inspirasyon na hanggang sa pagkakalob mo ng iyong buhay para sa amin, may kagalakan kang ipinagkaloob ang iyong sarili para sa aming katubusan. Dalangin ko, Panginoon, na anuman pong sitwasyon at kalagayan ng bawat isa, matagpuan namin ngayon ng isang Diyos na nagpapanauli, nagbibigay ng panibagong sigla, nagpupuno ng lubos-lubos na kagalakan sa aming mga puso upang kahit na anong dumating na pagsubok at kalungkutan, hindi kailanman matalo ng kalungkutan ang galak na inilagay mo sa aming mga puso. Pagpalain niyo po kaming lahat. Pagpalain mo po ang aming kapatid na lumapit at ganoon din sa bawat isa sa amin. Pakinggan mo, O Diyos, ang lahat ng panalangin ng iyong mga anak. Pagpalain niyo po ang aming simbahan, ang lahat ng kanyang ministeryo. Patuloy na gamitin kami ng simbahang ito na maging pagpapala sa mas marami pang tao. Dalangin namin ang aming Mission Church sa San Rafael. At ganun din, Panginoon, ang kanya-kanya naming paglilingkod sa lahat ng lugar kung saan mo po kami dinadala. Sa iyo pong papurit pasalamat sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ang biyaya, pag-ibig, kapangyarihan at pagpapala sumaating lahat ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at umayo tayo na taglay ang panibagong biyaya, lalo na po ng kagalakan na inilagay ng Diyos sa ating mga puso. God bless you more po. Hallelujah.
angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains.